Sorry, mas malakas. Set apart. We are now in chapter 8. Wow! Pang-8 chapter na po ang ating pinag-uusapan sa gabing ito. Pinag-uusapan pa rin natin kung paano isang Kristiyano ay kailangan mamuhay ng may kabanalan. Ang ating pangunahing talata ay nasa unang Pedro. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Tonight, pag-usapan natin, let us talk about being set apart or being holy in our speech. Everybody say speech. Sa Tagalog ay pananalita. Binago ko yung lesson ko, Mr. Romel. Merong ibang topic dapat ako, pero pinili ko pong baguhin at pag-usapan natin sa gabing ito yung patungkol sa pananalita. Ang ating scriptural text ay in Ephesians 4:29, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers." Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Lahat ng handa, magsabing amen. Why does speech matter? Bakit po importante na ang isang Kristiyano ay maayos at banal ang kanyang pananalita? Number one, because our words represent Christ. Ang ating salita ay nire-representa ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Bible, tinawag tayong mga ambassador or representative ni Kristo. Ganitong sabi ng 2 Corinthians, "We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us." In other verses, ang sabi ng Bible, tayong mga kamanggagawa ni Kristo. We are His workmanship. Ano ibig sabihin? Through us, God is appealing to this world. Ano ibig sabihin nun? Gamit sa ating buhay, gamit tayo, kumikilos ang Diyos. Lahat ng gustong gamitin ng Diyos sa kanyang pagkilos, magsabing amen. But that's what the Bible says. Tayo mga ambassador. Ang US may ambassador sa Pilipinas. I believe na sa Manila. Tama ba? Diba may embassy doon ng US. Yung ambassador ng United States dito sa Pilipinas, siya ang representante ng kabuuan ng Estados Unidos. In fact, kapag sinampal mo yung ambassador ng US dito, para mo na rin sinampal yung lahat ng Amerikano. Because siya ang representante ng buong Estados Unidos. In the same way, when people insult you, they do not actually insult you. They insult Christ. Amen. You need to understand that you are the ambassador of Christ. In the same way, kung paano kang magsalita, you represent how God communicates. Kung paano ka magsalita, yun din po yung nabibigay yung representation kung paano magsalita ang Diyos na pinaglilingkuran. So it is important to have a holy speech, banal na pananalita, dahil tayo mga representante ng Panginoong Jesucristo. Importante ang ating pananalita ay naaangkop sa posisyon natin ito, na tayo taga-representante ni Kristo. Kung paano tayo magsalita ay nagpapakita ng ating relasyon sa Diyos, dapat marinig si Kristo sa ating pananalita. Number two, speech is a reflection of the heart. Ang iyong pananalita ay reflection o salamin ng iyong puso. Ganitong sabi ni Lucas, ang mabuting tao ay nagbubunga ng mabuti mula sa mabuting kayamanan na nasa kanyang puso. Ang masamang tayo nagbubunga ng masama mula sa masamang kayamanan na nasa kanyang puso. Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay sinasalita ng bibig. Whatever comes out of your mouth
is the abundant flowing out of your heart. Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, yan ang lumalabas sa bibig. Lahat ng nag-agree sa aming amen. So anong nasa puso mo? Makikita yan sa pananalita mo. Your words are direct reflection of your heart. Hindi mo pwedeng sabihin na, mapagmura lang ako, pero yung puso ko talaga mabait. Hindi. Whatever comes from your mouth came from the abundance of your heart. Number 3, bakit kailangan magkaroon tayo ng banal na pananalita? Because words have power. Dahil ang salita ay may kapangyarihan. Naniniwala ba tayo dyan? Sabi ng Proverbs ay ganito, the tongue has the power of life and death. And those who love it will eat its fruit. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. Ang salita, kaya nitong pumatay, kaya rin nitong bumuhay. Ano ibig sabihin nito? Ang salita, kaya niyang mag-encourage, pero kaya rin niyang mag-discourage ng tao. Ang salita, kaya niyang magbigay ng buhay at galak sa pusong naghihina, pero kaya rin ng salita na magdulot ng kamatayan o kalungkutan sa pusong masaya. Ang isang bansa o maging iglesia katulad ng JAD ay pwedeng magkaisa dahil lang sa salita. Pero ang salita rin ay kayang magdulot ng pagkakawatak-watak sa iglesyang ito. Kayang sirain ng salita ang pamilya. Kaya rin namang magpanumbalik ng pagkakaisa ang salita. At ang salita, itong pinaka-nakakainis sa salita, kapag nabitawan na, kailanman, hindi na pwedeng mabawi pa. So yes, words are powerful. Gamitin mo ito na nasa tama. Gamitin mo ito ng may kabanalan. Angkop sa taong tinawag na anak ng Diyos. Lahat na nag-aagali, palakpakan natin ang Panginoon. So yes, importante. Your speech matters. Kung paano ka magsalita ay importante. Malaking parte yan sa paglilingkod mo sa Panginoon. What are the characteristics of a holy speech? Ano yung mga katangian ng isang banal na pananalita? Number 1, ang banal na pananalita ay dapat truthful and with integrity. Lahat magsabi truthful. Lahat magsabi integrity. Una sa lahat, ang banal na pananalita, ang Kristiyano dapat nagsasabi ng totoo. Ephesians 4:25, kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo ay mga bahagi ng isa't isa. Dapat walang pagsisinungaling sa ating pananalita. Do you know the term white lies? Do you know the term white lies? Maputing pagsisinungaling. Alam mo yung term na yun? Ano ibig sabihin nun? Nagsisinungaling ka for a good intention. Tama? Ano ba ang white lies? Natulog ba yung anak mo? Kaya lang niya mapapalo. Oo, natulog yan. That's called white lies. Nagsinungaling ka, pero yung intention mo kasi para for good. A white lie is still a white lie. A lie. Ang kasinungalingan, bagamat maganda ang intention, ay kasinungalingan pa rin. Walang half-truth sa pagiging Kristiyano. Walang kalahating totoo, kalahating hindi. Walang pandaraya dapat sa ating pananalita. Maging honest tayo, maging totoo sa lahat ng sinasabi. Kahit minsan mas madaling magsinungaling, magsabi ka pa rin ng totoo. We should be people of truth. Amen. And you need the truth
Bakit? For you to have an integrity. Ang taong may integridad, kilala siya kasi na nagsasabi palagi ng totoo. Alam mo yung taong sinungaling, walang integridad yan. Kapag nagsabi ka ng kwento, magdadalawang isip yung kausap mo kung papaniwalaan ka o hindi. Kasi wala kang integridad. Dahil kilala kang sinungaling. So, ang pagiging totoo at pagkakaroon ng integridad, palaging magkasama. You cannot have integrity kung manarang ka. O mapurayit ka. You need truth to have integrity. At ang Kristiyanong walang integridad, mahirap makaakay. Mahirap gamitin ng Diyos ang taong walang integridad. Because she doesn't have a good testimony. We are an open book. Bukas tayong mga libro. So, sa lahat ng sasabihin natin, we need to have this mindset. Ano yun? I need to be a man of his word or a woman of her word. Narinig ko yung term na, he is a man of his word. Ano ibig sabihin sa Tagalog? May isang salita. Ang Kristiyano, dapat may isang salita. Anong sabi ng Biblia? Matthew 5:37. But let your yes be yes, and your no be no. For whatever is more than this is from the evil one. Sa Tagalog. Ngunit ang inyong pananalita ay maging oo kung oo. Hindi kung hindi. Ano mang higit pa rito ay buhat na galing na sa masama. Pag sinabi mong oo, oo. Pag sinabi mong hindi, dapat hindi. Hindi yung sinabi mong tangong basti. Narinig nyo na yung term na tangong basti. Yung mga inaakay natin, minsan ganyan eh. Simba ka Sunday oo, sige. Pero nakaisip na yan ng reason. Monday pa lang, may reason na ako sa Sabado. Lalag natin ako sa Sabado nito. Para lang tumigil na yung usapan. Tangong basti, tawag mo. But for us, when we say yes, it should be yes. When we say no, it should be a definite no. Ang hindi, hindi. Ang oo, oo. Kapag sinabi mo, gawin mo. Alamitin mo yung katabi mo. Pag sinabi mo, gawin mo. Amen. Tuparin natin kung ano ang sinabi natin. Hindi yung sinabi natin, tapos iba naman ang ginagawa natin. Nawawalan tayo ng magandang patotoo. O kung hindi mo man magawa yung napangako mo, at least you did your best. Amen. At nakita yun ng Diyos kung ginawa mo talaga. Eh kung sinabi mo, sige magkita tayo na 7 sa McDo. Eh kung talagang, ano talaga diba? O paano kung may nahulog na bomba mula sa langit, kung tumama sa dadaanan mo, talagang hindi talaga kakayanin. Pero at least do your best effort to do and to accomplish what you have promised. If your yes is a yes, then it should be a yes. Kung no, no. At kapag sinabi mo namang hindi ko nagagawin yan. Titigil na ako. Stop na. Dapat hindi. Tigil na. Ang pangit din kasi minsan sinabi mo, hindi na, tapos oo pa rin You should be a decisive person. Amen. Let your yes be a real yes and your no be a real no. Be a man and a woman of your words. Sa work man yan, pamilya, eskwela, lalo na sa paglilingkod sa ministry. Pag nag-commit ka sa ministry, yes, then it should be a definite and a wholehearted yes. Walang pag-aalinlangan. So when we say yes, we do it. Dapat totoo tayo sa ating mga salita. Lahat ng nag-agree magsabi namin. Number 2, dapat ang pananalita natin ay gracious and kind. Lahat ng gracious, magsabi namin.
Walang gracious. Pangalawang katangian ng pananalitang may kabanalan, dapat ay puno ng biyaya at dapat mabait. Lahat ng mabait, sabi ng amen. Okay, ilan-ilan lang ang mabait Colossians 4:6. Let your speech always be with grace. Ang ganda ng Bible, no? Ang ganda ng versikulo. Seasoned with salt. Mas maganda yan sa Tagalog mamaya. That you may know how you ought to answer each one. Yan sa Tagalog. Ang inyong pananalita naway laging may biyaya, na may timplang asin. Uy. Dapat yung pananalita mo laging maalat. Ano ibig sabihin nun? Hindi yung literal na maalat, no? Yung may asin, it should be kind, mabait, malasa, gracious. Upang inyong malaman kung paano ninyo dapat sagutin ang bawat isa. Katulad ng napag-aralan natin kanina, yung iyong pananalita, pwede itong pumatay o bumuhay. It depends to you kung paano mo ito gagamitin. Choose to be gracious and kind in your words. Amen. Kahit sa mga panahong nasa gitna ka ng pagtatalo o hindi pagkakasundo, sa mga gitna ng disagreements or misunderstandings, piliin po natin na maging mapagbiyaya at mabait sa ating pananalita. Amen. Speak gently and with grace. Proverbs 15:1, ang ganda ng Bible, din. A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Nakakapawi ng puot ang sagot na malumanay, ngunit nagbubunsod sa galit ang salitang magaspang. Di ba tama yung Bible? Minsan, kahit maganda naman yung sinasabi mo, pero the way na sinabi mo ito, yun yung mas natatanggap ng kausap mo. In fact, sa research, 80% tone, 20% content. That is communication. Paano? Pag sinabi sa'yo, I love you! Mga ano mo! Teka kami yung mga ano mo! Kaluguran na kami! Laban ba? Mahal na kita! Mahal na mahal! Kaysa doon sa, mahal kita? Oh, kahit ka na. Kahit tuyo lang yan, favorite ko yan. Kahit tuyo lang yan, masarap ang kain. 80% yung tono. 20% lang yung content. Yung salita. The way you deliver your speech is greater. It's more important kaysa doon sa mensahe na sinasabi. So speak gently, speak with grace. Minsan, hindi mo napapansin, sumisigaw ka na. Yung kausap mo, katabi mo lang. Mama, galit na naman. Hindi talaga ako galit. Sinasabi ko lang. Imbis na, hindi ako galit na. Sinasabi ko lang. Ang ganda, di ba? Ang laking diferensya po, di ba? Ha? Ano? Pwede tayong magturo o sumuway o mag-rebuke, just like the Bible says, ng gracious pa rin at mabait. Choose the words na magbibigay ng comfort, ng uplifting sa ibang tao instead of discouragement. Be careful of your volume. Minsan di natin napapansin ay sumusobra tayo sa ating boses. Be careful of your tone. Minsan kahit mahina, may tono. Ano naman, di ba? Ano naman yan? May tono pa rin. O minsan naman sobrang hina, sobrang baba ng tono na parang wala kang interes sa kausap mo. Medyo, minsan naman ganun, di ba? Oo nga. Mahay ka na? Mahay na. So, doon lang tayo sa balanse sa tama. Amen? When we speak,
makita nawa sa atin at marinig yung biyaya at yung kabaitan ng Panginoon. Alam niyo po, yung simpleng pagbati, yung simpleng ngiti sa ating pagsasalita, yung simpleng encouragement, minsan hindi natin napapansin, nakakapagbigay po yan ng kalakasan sa kapatid. Yung mabati ng may kagalakan. Katulad nga ng sinabi ni Pastor Ronnie last Sunday, I believe last Sunday yun. Oo, last Sunday yun. Huwag naman yung pagkakita mo pa lang sa tao, katulad mo. Ha? Eh, nagwakad sura. Eh, lupa ka nga ng pera. Yung alam, talagang nangangailangan. No? Ang batian natin, ay, praise God, pumigil ng Diyos. Palahin ka pa ng Diyos, kapatid. Let our speech be an instrument of God to bless others, saan man tayo magpunta. Palakpakan natin ang Diyos. Number 3. Ang banal na pananalita dapat pure and wholesome. Everybody say, pure and wholesome. Pure and wholesome. Ulit lahat, magsabi, pure and wholesome. Pure and wholesome. Ang dapat daw ang pananalita natin ay dalisay at mabuti. Ganito sabi ng Bible, Ephesians 5, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you as is fitting for saints, neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of things. Ngunit, ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman, ay huwag sanang mabanggit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Gayon din, ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na hindi nararapat, kundi ang pagpapasalamat. Una, ang sinabi dyan ni Pablo, kailangan ng Kristiyano walang pagmumura. Yan yung term sa atin ngayon, pagmumura. Kay Pablo, ang sinabi niya, neither filthiness nor foolish talking. Amen. Bakit siya tinawag mamura? Kung kabalik ka rin ng mura. Ha? Mahal. Ang salitang walang pagmamahal. Alam ko madami sa atin ang galing doon sa dating buhay na bawat mukha ng bibig merong kasamang mura o pangit na salita. Hello? Alam ko, lahat tayo siguro galing doon. O halos sa atin ay galing doon. Ako po, nung high school ako, nag-aaral ako sa Feliciano College sa Daud. Dahil ang kasama ko ay mga mapagmura, talagang natuto din ako magmura. In my high school, first and second year high school sa Feliciano. Those are some of my most embarrassing days. Pero inalis tayo ng Diyos doon. Now, I understand that being a Christian means surrendering everything to Him, even our tongue. Ang pagiging Kristiyano ay pagsubok ng lahat sa Diyos, maging ang ating mga dila. Amen. Lahat ng nagmumura, magsabi amen. Okay, wala naman. Amen? Kahit yung mga pagulong-gulong na mura, o sino dito yung pag nabigla na talagang lumalabas. Eh, may tumalon na pusa eh. Si Ingat, tumalon eh. Ay, susin sa ay, anak ng nanay ng tatay nung doon. Ba? Lumabas na lahat ng anak-anakan. Huwag na po. Kailangan natin isubok sa Diyos ang ating mga bibig. Hello? Mga ganito. Pastor, di naman niya naiintindihan eh. Mas mahirap yun. Sinong nakaintindi? Yung Diyos. Amen? Huwag na tayo magmura. Let our speech be holy. Amen.
Pangalawa, maging mga green jokes. Amen. O filthy words. Yung mga biro na hindi naaangkop bilang Kristiyano, kailangan na po natin ipaalis sa Diyos yan. Walang perfecto sa atin. Lahat tayo minsan nag-i-struggle sa ganyan. Sometimes, nadadala tayo ng emosyon, ng environment. Siyempre, masaya, nagkakatuwaan. Minsan, hindi tayo nagiging mapagmasid o mapagbantay at nakakapagsalita tayo ng mga malalaswa o mga bastos na salita. Mga salitang hindi nakakalugod sa Diyos. Let us remind ourselves, ang Diyos naririnig lahat ng sinasabi natin. At yun yung nakakatakot. Think of this. Kung katabi ko ang Diyos ngayon, natuwa ba siya sa sinabi ko? That should be our mindset. At mas piliin natin na yung pag-usapan at sabihin natin sa isa't isa ay yung makakapagpa-edify o makakapagpalakas ng ating mga spiritual na buhay. Pangatlo, sa puntong ito, lahat magsabi, chismis. Dito na naman tayo. Pamilyar sa atin lahat to. Here we go again. Sa atin nga, magsabi, here we go again. Ito madalas na natin narinig. Pero parang ang hirap alisin. Ito madalas na natin nabanggit sa naturo at na ipangaral. Pero bakit parang ang hirap alisin sa iglesia ko? Hello? God is reminding this church na ang chismisan hindi maka-Diyos. Lalo na yung pinagchichismisan natin ay kapatid sa Panginoon. Yun ang mas malala. Eh kung pinagchichismisan nyo si Aljo Rabrenica, pangit pa rin, pero mas malala talaga yung kapatid mo eh. Pinagchichismisan natin. Hindi banal at maka-Diyos na gawain ang chismisan. Ano ba yung chismis? Yung kapag pinag-usapan natin yung kahinaan o pagkakamali ng isang tao, habang wala yung tao. Hindi, Pastor, pinagpipray namin. Hindi. Yung prayer niyo, 2 minutes lang eh. 3 oras kayo. Kapag wala daw yung tao, sinerge ko, ano ba talaga yung chismis tsaka yung hindi? Tama? Kasi minsan, ang motibo mo naman, di man chismis eh. Yung bang pag-usapan. Yung chismis pala, pag yung pinag-uusapan, wala. Kapag kaya nyo ng pag-usapan, yung tao, habang nandyan siya, yun ang hindi chismis. Pero hanggang nang wala siya, at pinag-uusapan yung kamalian niya, kahinaan niya, nagawa ng bagay, that is chismis. That is gossip. James chapter 3 verse 9, tingnan niyo po. Sa pamamagitan nito, yun yung dila. Ibig sabihin nito, dila. Sa pamamagitan ng dila ay pinupuri natin ang Panginoon at Ama. At sa pamamagitan din ng dila ay nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid, hindi dapat ganito. Nakalabitin mo yung katabi mo, hindi dapat ganito. Grabe si Santiago, no? Grabe yung sinabi ni Santiago. Yung bibig na ginagamit mo pag Sunday ng hallelujah. Yun din daw yung ginagamit mo. Alam mo si ano? Ang sabi nung Santiago, huwag naman ganyan. Na yung nag-iisang bibig, yung parehong bibig, ginagamit mo sa pagsamba, ginagamit mo rin sa panlalait. Hello? Wala tayong guilty dyan. Wala tayong chismoso eh. Wala tayong chismosa. Walang inaalis dito. Walang exempted dito. Pati ikaw, Pastor, ay, baka hindi mo lang alam. Tama? Pero ito kasi yun. Hindi po ginagawa natin lahat, magiging katanggap-tanggap na. Hindi porket, nakasanayan na yan.
katanggap-tanggap na lang. Huwag na natin babaguhin. Hindi. Mas malala nga, dapat natin pag-usapan kasi ginagawa ng lahat. So alisin na po. Pag natitem ka, ay, ba may balita, may ibon. Ibon, lumilipad. Nagdadala ng chismis pa. Nakasagap ka, di ba? May ganyan. Meron akong baon. Natitem kang pumunta kay sister, kay brother. Tingnan yung sabi ni Santiago. Same book. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyo ng tao to ay walang kabuluhan, walang kwenta. Sabi ni Santiago, church pa, kung di naman mapigilan ng dila, walang kwenta. Yun lang. Ano lang, real talk lang. Direct lang, direct to the point. Ganun po. Tama? Hindi na yata tama. Tama? Nagpupursige tayo na maglingkod sa Diyos. Huwag nating sayangin yung paglilingkod. Kasi baka sa simpleng dilang ito, baka sa simpleng chismisan natin, ikapahamak natin sa dulo. Ako, concern lang ako sa ating lahat. Kasi nag-effort na tayong maglingkod eh. Tama? Pagod kaya natin naglilingkod, di ba? Uy. Nag-sacrifice na tayo ng effort, lakas, oras, pera, talento. O ibigay na rin natin to. Kasi baka ang dami natin ginawa, mapapahamak lang tayo dito, really, na parte ng katawan. Pastor, pinag-uusapan namin para ipag-pray. Maganda yan. Ganito ang gawin natin. Pag may nasagap ka, puntahan mo. I-share mo kay Pastor. May nasagap ka, share mo kay Pastor. Puntahan mo ni Pastor. Huwag mo na ibigay sa iba. May paalam sa iba. Ang kahinaan mo kapatid, dapat malaman ng pastor para puntahan ninyo yung mabisita. Ha? Parang ayaw nyo ah. Parang mas gusto nyo magchismisa na naman. Sabi nyo, boring na dito, lipat na ako sa iba. Bawal ng chismisan dito. Puntahan, kausapin, payuhan, turuan, akayin, samahan, ipanalangin. Pag pinalangin mo siya, mas maganda mo nandun siya. Diba? Kaya ngayon, kapag may, si ano na naman, ganito, alam mo, meron na naman. Ano ka na agad? Sister, Brad. Sino yan? Sige, puntahan natin. Hindi, huwag na natin puntahan. Huwag mo na rin na ng pag-usapan. Kapag yung nagbabalita sa'yo, yayain mo. Sige, puntahan natin. Hindi mo. Pag gumanon, chismis yan, huwag na natin pag-usapan. Okay ba tayo? Kasi po ang chismis nakakasira ng iglesia. Ayaw kong makita yung iglesia na ito, masira lang tayo sa chismis. Minsan yung kapatid mo, wala namang ginawa sa'yo, may nabalitaan ka lang. Pero ayaw mo na rin siya. Kung babalikan mo, ba't ko ba ayaw yung tao niya? Wala naman nagawa sa akin yan ah. Wala naman, mabait naman sa akin yan eh. Wala kasi ang daming kwento ng isang kapatid. Nasisira ang ating pagkakapatid dahil lang sa Jesus. Okay, let's move on. Lahat ng nakaka-receive ng mensahe ng Diyos, magsabi namin. Pangapat, uli. Ang banal na pananalita dapat full of wisdom and self-control. Dapat matalino ang ating pagsasalita. May karunungan. Hindi yung puro kalokohan. Amen? Proverbs 10:14. Ang mga pantas ay nag-iimbak ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mambang
ay kasulukuyang ikakapahamak. Ikakapahamak ng mangmang ang bibig na hindi napipigilan. Proverbs 13, siyang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay. Wow! Ganda, no? Ngunit siyang nagbubukang maluwag. Yung taong maluwag ang pagbuka ng bibig. Ayun, mga hindi mapigil ang pagsasalita ng kanyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Ito, gusto ko to, Proverbs 10. Ang taong masalita. Oh. Lahat ng masalita, magsabi amin. Piling ko, yung mga tao pagkatapos nito. Ganyan na, oh. Uy, sis! Uwi na ako, baka may masabi ako. Okay, mas okay yun, mas okay yun. Huh? Uwi ka na lang. Ang taong masalita, madaling magkasala. Alam niyo yung ibang verse, di ko lang nalagay. Masabi ng Bible, ang nakakasira sa tao, hindi yung pumapasok sa tao. Ang nakakasira sa tao, yung lumalabas sa kanya. Galing, no? Akala natin nakakasira sa atin, pumasok sa atin, yung maling pagkain, yung sinaksak ka. Hindi. Yung nakakasira daw sa tao ay yung lumalabas sa kanya. The way he moves, the way he acts, the way he speaks. So, ang tao namang marunong ay pinipigilan ang kanyang dila. Hindi pa nung marunong yung masalita. Kung masalita ka, pero karunungan naman yung pagsasalita, okay lang. Eh, kung puro kalokohan na lang yung pagiging masalita mo, manahimik ka na lang. Okay? At hindi lang natin pinag-uusapan yung literal na pananalita, pati na din yung chinachat mo. Oh. Tama? Sa speech kasama yung chinat mo, yung tinext mo, yung pinost mo, yung shinare mo. Ulit-ulit na natin narinig yan sa social media. Ginagamit yan para maluwalhati ang Diyos, hindi para maglabas ng sakit ng loob. Yung problema mo, yung panalangin mo, huwag sa post. Literal man na pananalita o sa ating mga sulat na digital, makitaan nawa tayo ng karunungan at pagpipiling. Practical tip, kapag galit, huwag magsalita. Pag galit, mas mabuting manahimik. You will have the words coming out of your mouth when you are angry. Lahat ng pinakamasasakit, pinakamasasamang salita na pwede mong salitain ay lalabas pag galit ka. The wise shut up. Ang matalino, marunong manahimik kapag galit. Amen? Sa mga sinasabi rin natin ay dapat may karunungan, hindi kalokohan. Bagay niya kanina. Dapat mas magaling tayong makinig, mag-imbak ng karunungan kesa sa magsalita. Ito, quick reminder lang, lalo na sa mga kapatid natin na meron ng edad. Lahat ng may edad na, magsabi namin. Lahat naman tayo may edad eh. Mas bata lang yung edad ng iba. Okay? Ito po hindi lahat ng nasa Facebook totoo. Huwag mong sinishare lahat. Alam nyo, research nyo ba? 50% ng nasa internet ay fake. Lalo na sa world of AI, lahat sinishare. Lahat pinopost. Hindi lahat totoo. For example, di ba nasunugan yung mga taga Los Angeles? Merong post na nag-viral, yung Kristiyanong lalaki, yung bahay niya lang yung hindi nasunog. Hindi naman totoo yun. That's fake. Yung picture na yun, edited yun mula doon sa 2016 na nangyari sa Hawaii. AI lang yung nagsasalita siyang ini-interview. Kasi tinan mo yung mensahe nila, no? Dahil Kristiyano, hindi nasunog. Mahal lang ng Diyos yung Kristiyano. Tapos sinare mo pa. Dinamay mo pa yung pinag-sharean mo. Ay, mga hindi Kristiyano talaga, may impyerno yan, matulog kayo. Kami hindi. Grabe naman yun. Ano yung viral post na yun, daming likes. Oh, yumaman po yun. Yumaman yung gumawa mo. Kasama ka sa nagpayaman sa kanya. Kasi
Post ka lang po, share ka ng share, send ka ng send. Fact check. Ito hindi, intention ko, ma-encourage ko yung kapatid ko eh. I-encourage mo siya gamit ang kasinungalingan. Nalugod ba ang Diyos doon? So lalo na po sa mga kapatid natin na may idaran, hindi lahat ng nasa Facebook. Kaya yung mga young people kasi marunong yan mag-social media eh. Hindi, TikTok. Ba? Minsan yung mga, lalo yan si mama, sa nanay siya, hindi yan totoo man. Kasi madali lang pong mag-edit ngayon. Ayun sa mga yun, di ba? Ang dali kayong i-edit. Kahit nga picture, gawin ko yung sarili ko kung mga may dingdong eh. Kaya. O yun, share nyo yun. Ay, hindi. Our social media posts should be holy, full of truth and wisdom and integrity. Tsaka bitawan mo yung cellphone mo, buong araw. Buksan mo yung Bible mo. Di mas madaling mag-devotion sa cellphone eh. Oo, kaso ang daming kasinungalingan. Ang katotohanan lang sa Biblia. Bitawan mo, buksan mo yung Bible mo. Basahin mo yung notes mo sa Genesis, tsaka Bible intro. Yung Book of Acts din, 10 minutes. Genesis, mga 2 hours. Our speech should be holy. Palagpakan natin ang Diyos. Mabilis na lang, how can we cultivate a holy speech? Number 1, fill your heart with God's Word. Psalm 119:11, ang salita mo ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Punuin natin ang ating mga puso ng salita ng Diyos. Number 2, submit your tongue to the Holy Spirit. Amen? James 3:5-8, gayon din naman, ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan nyo kung paano sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat. Subalit ang dila ay hindi napapaango ng tao, isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakamamatay. Maliit man, nakakasunog din. Ialay na, surrender natin ang ating dila sa banal na Espiritu. Psalm 141, maglagay ka ng bantay sa aking bibig, O Panginoon. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Number 3, finally, surround yourself with godly influences. Proverbs 13, ang lumalakad na kasama ng matalino ay matalino din. Ngunit ang kasama ng mamahangal ay kapahamakan ang daranasin. Finally, number 4, last, speak Jesus daily. Tama? Pagdilat ng mata, thank you Jesus. Basahin agad ang Biblia. Amen? In the morning, in the afternoon, in the evening, speak life, speak gratefulness, speak worship, speak Jesus. Palakpakan natin ang Diyos. May Q&A ka ba? May tanong ka ba? May tanong ka ba? Wala na siguro. Na? 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Palakpakan natin ang Diyos. Tumayo tayo lahat.